kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang, kapag tumingin tayo sa salamin ng salita ng Diyos, mas malinaw nating makikita ang ating sarili. Ang unang pagbasa. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa Aklat ng Mga Kawikaan, 3 kabanata, mula 13 talata hanggang 18 talata. Mapalad ang taong nagiging pantas na nagkaroon ng pangunawa. Mayroong higit na pakinabang dito kaysa sa pilak. Ito ay mas mahalaga para sa iyo kaysa sa ginto. Ang karunungan ay higit na mahalaga kaysa sa mga hiyas. Walang maihahambing dito. Ang karunungan ay nag-aalok sa iyo ng mahabang buhay, pati na rin ng kayamanan at karangalan. Maaaring gawing kaaya-aya ang buhay mo ng karunungan at maakay kang ligtas sa pamamagitan nito. Ang mga nagiging pantas ay masaya. Karunungan ang nagbibigay sa kanila ng buhay. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, 13 kabanata, mula 1 talata hanggang 30 talata. Noong araw ding iyon, umalis si Jesus sa bahay at pumunta sa tabi ng lawa, kung saan siya ay umupo upang mangaral. Napakaraming tao ang nakapaligid sa kanya, kaya't siya ay sumakay sa isang bangka at naupo doon, habang ang karamihan ay nakatayo sa pampang. Gumamit siya ng mga parabola upang sabihin sa kanila ang maraming bagay. Minsan ay may isang lalaking lumabas upang maghasik ng butil. Habang inihahasik niya ang binhi sa bukid, ang ilan ay nahulog sa daanan at dumating ang mga ibon at kinain ito. Ang ilan ay nahulog sa mabatong lupa kung saan may kaunting lupa. Hindi nagtagal ay sumibol ang mga buto dahil hindi malalim ang lupa. Ngunit nang sumikat ang araw, sinunog nito ang mga batang halaman, at dahil hindi pa lumalalim ang mga ugat, agad na natuyo ang mga halaman. Ang ilan sa mga buto ay nahulog sa gitna ng mga dawang, na tumubo at sinakal ang mga halaman. Ngunit ang ilang mga buto ay nahulog sa mabuting lupa, at ang mga halaman ay nagbunga. Ang iba ay may 100 butil, ang iba ay 60 at ang iba ay 30. At nagtapos si Jesus, "Makinig kayo kung gayon, kung mayroon kayong mga tainga." Pagkatapos ay lumapit kay Jesus ang mga alagad at tinanong siya, "Bakit ka gumagamit ng mga talinghaga kapag nakikipag-usap ka sa mga tao?" Sumagot si Jesus, "Ang kaalaman tungkol sa mga lihim ng kaharian ng langit ay ibinigay sa inyo, ngunit hindi sa kanila. Sapagkat ang taong mayroong isang bagay ay bibigyan ng higit, upang siya ay magkaroon ng higit sa sapat. Ngunit ang taong walang-wala ay aagawin sa kanya kahit ang maliit na mayroon siya." Ang dahilan kung bakit ako gumagamit ng mga parabola sa pakikipag-usap sa kanila ay dahil sila ay tumitingin ngunit hindi nakakakita, at sila ay nakikinig
ngunit hindi nakakarinig o nakakaunawa. Kaya ang hula ni Isaias ay lumalapat sa kanila. Ang bayang ito ay makikinig ng makikinig, ngunit hindi makakaunawa. Sila ay titingin ng titingin, ngunit hindi makikita. Dahil ang kanilang mga isip ay mapurol at kanilang itinikom ang kanilang mga tainga at ipinikit ang kanilang mga mata. Kung hindi, ang kanilang mga mata ay makakakita, ang kanilang mga tainga ay makakarinig, ang kanilang mga isip ay makakaunawa, at sila ay magbabalik loob sa akin, sabi ng Diyos, at aking pagagalingin sila. Kayo naman, maswerte kayo. Nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Tinitiyak ko sa inyo na maraming propeta at marami sa mga tao ng Diyos ang gustong makita ang inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. At marinig ang inyong naririnig, ngunit hindi nila narinig. Makinig kung gayon at alamin kung ano ang kahulugan ng parabola ng manghahasik. Yaong mga nakarinig ng mensahe tungkol sa kaharian, ngunit hindi ito nauunawaan, ay katulad ng mga binhing nahulog sa daan. Dumating ang masama at inagaw ang naihasik sa kanila. Ang mga binhing nahulog sa mabatong lupa ay kumakatawan sa mga taong malugod na tumatanggap ng mensahe pagkarinig nila nito. Ngunit hindi ito bumabaon ng malalim sa kanila at hindi sila nagtagal. Kaya kapag dumating ang problema o pag-uusig dahil sa mensahe, agad silang sumusuko. Ang mga binhing nahulog sa mga dawag ay kumakatawan sa mga nakarinig ng mensahe. Ngunit ang mga alalahanin tungkol sa buhay na ito at ang pag-ibig sa kayamanan ay sumasakal sa mensahe, kaya hindi sila nagbubunga. At ang mga binhing inihasik sa mabuting lupa ay para sa mga nakarinig ng mensahe at naunawaan ito. Sila ay nagbunga, ang iba'y 100, ang iba'y 60, at ang iba'y 30. Sinabi sa kanila ni Jesus ang isa pang parabola. Ang kaharian ng langit ay ganito. Isang lalaki ang nagsaboy ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, nang ang lahat ay natutulog, dumating ang isang kaaway at nagsaboy ng mga mapanirang damo sa gitna ng trigo at umalis. Nang tumubo ang mga halaman at nagsimulang mabuo ang mga butil, pagkatapos ay lumitaw ang mga damo. Lumapit ang mga tagapaglingkod ng lalaki sa kanya at nagsabi, Ginoo, mabuting binhi ang isinabi mo sa iyong bukid. Saan nanggaling ang mga mapanirang damo? Ilang kaaway ang gumawa nito, sagot niya. Gusto mo bang bunutin namin ang mga damo? Tanong nila sa kanya. Hindi, sagot niya. Sapagkat habang binubunot ninyo ang mga mapanirang damo, ay baka mabunot ninyo ang ilang trigo kasama nila. Hayaang tumubo ang trigo at ang mga damo ng magkasama hanggang sa pag-aani. Pagkatapos ay sasabihin ko sa mga mang-aani na bunutin muna ang mga mapanirang damo, talian ng mga bigkis at sunugin, at pagkatapos ay tipunin ang mga trigo at ilagay ito sa aking kamali. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. Amen. Amen.
Peace. Muli ay bumabati ako sa inyo ng isang magandang araw saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Bago tayo magtapos, hayaan ninyo munang muli kong i-share sa inyo ang article na ito na aking nabasa sa isang lumang publication ng Babasahing Our Daily Bread na akda ni Mr. Haddon W. Robinson na may pamagat na Word Search, sa wikang Pilipino, paghahanap ng salita. Sa kabuuan, ang article na ito ni Mr. Robinson ay umuugnay sa binasa kong mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito, na hango sa aklat ng mga awit. Hayaan ninyong isalaysay ko sa inyo sa ating wika ang bahaging ito ng reflection article ni Mr. Robinson. Sabi niya, ang Biblia ay tila isang palaisipan sa atin. Patuloy ang ating pagsisikap dito sa pag-asang makahanap ng karunungan para sa mga tanong sa buhay. Naunawaan ni Haring Solomon ang pakikibakang ito, ngunit alam niyang sulit ang paghahanap ng karunungan. Maliwanag ito sa isinulat niya sa Aklatang Mga Awit. Basahin natin ang 3 kabanata, mga talata 13 hanggang 15. Mapalad ang taong nagiging pantas na nagkaroon ng pangunawa. Mayroong higit na pakinabang dito kaysa sa pilak. Ito ay mas mahalaga para sa iyo kaysa sa ginto. Ang karunungan ay higit na mahalaga kaysa sa mga hiyas. Walang maihahambing dito. Sa Biblia, ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin at tungkol sa atin. Ang tiyaga, papanalangin, pag-aaral ay nagbubunga ng malaking personal na mga gantimpala. Kaya't maglaan ng oras upang hanapin ang salita. Matutuklasan mo ang mga kayamanan ng karunungan ng Diyos. Di hamak na napakaganda ng pagninilay at mensaheng pinaabot ni Mr. Robinson sa kanyang mga mambabasa, kasama na ako roon. Ikaw kabayan, ano sa palagay mo? Naunawaan mo ba ang mensaheng nais iparating ni Mr. Robinson? Nagkaroon ba ng halaga para sa iyo ang mga mensaheng ito? At sa puntong ito ko tinatapos ang aking maikling reflection sharing sa inyo. At bago ako tuluyang magtapos, iiwan ko sa inyo ang siping ito ni Anon na isinaling ko sa ating wika. Hanapin ang natatanging tinggalan ng banal na kasulatan. Bilang isang minero na naghuhukay ng mineral, maghanap at tiyak na makikita mo mga kayamanan upang pagyamanin ang iyong isip. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng ating dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.